The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. Luke. Glory to you, O Lord. Each year, Jesus' parents went to Jerusalem for the feast of Passover. And when Jesus was 12 years old, they went up according to festival custom. After they had completed its days, as they were returning, the boy Jesus remained behind in Jerusalem, but his parents did not know it. Thinking that Jesus was in the caravan, they journeyed for a day and looked for him among their relatives and acquaintances, but not finding him. They returned to Jerusalem to look for him. After 3 days, they found Jesus in the temple, sitting in the midst of the teachers, listening to them and asking them questions, and all who heard him were astounded at his understanding and his answers. When Jesus' parents saw him, they were astonished, and his mother said to him, "Son, why have you done this to us? Your father and I have been looking for you with great anxiety." And Jesus said to them, "Why were you looking for me? Did you not know that I must be in my Father's house?" But his parents did not understand what he said to them. Jesus went down with them and came to Nazareth and was obedient to them. And his mother kept all these things in her heart. And Jesus advanced in wisdom and age and favor before God and people. Friends, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Muli po, isang magandang umaga sa inyong lahat. Kasama po ng ating mga personal na panalangin, hayaan pong isama po natin ang pasasalamat sa Diyos dahil sa isang magandang weather today at tayo ay nakarating dito sa simbahan sa Minor Basilica ng Our Lady of Manaoag. Kaya lang isama rin po natin sa mga panalangin natin ang mga tinamaan at nasalanta ng bagyo. Tayo mga Pilipino ay kadalasan nakakaranas ng mga nitong pagsubok sa buhay. Sana sa ating panalangin ay maidamay natin na sila din ay makaahon kung sino man po ang mga nangangailangan ng tulong sa mga oras na ito. Kung kayo po'y pamilyar sa misteryo ng tuwa sa Rosario, ito pong ating gospel reading natin ay ito po yung isa sa mga misteryong tinutukoy, the finding of the child Jesus in the temple, ang pagkakakita sa batang si Jesus sa loob ng templo. Bago ko po simulan ng pagninilay na ito, nais ko pong paalalahanan tayong lahat ng tulad ng nangyari sa Ebanghelyo natin, may nawala daw. Sa isang perspektibo, nawala ang batang si Jesus. Tayo pong mga naglalakbay, tayo pong mga nagbabiyahe, pakaingatan po ninyo ang inyong mga personal na gamit, ganun din po ang inyong mga mag-anak sapagkat natural na nangyayari ang mga ganitong bagay at iniiwasan natin na meron tayong mga kasama, lalo yung mga bata, na mawala at mawaglit sa ating paningin. Binibili ng mga magulang yan, hindi ba? Huwag kang makikipag-usap sa mga hindi mo kakilala. Huwag kang sasama sa mga hindi mo kakilala. Huwag kang tatanggap ng mga bagay sa hindi mo kakilala. This is a plain, simple reminder. Pero nais kong pagnilayan po natin na sa pagkakataong ito, sa perspekto ni Maria at saka ni Jose, nawala ang batang si Jesus sa edad na 12 years old, si Jesus Christ. Nawala siya sa loob ng 3 araw sapagkat nagpunta sila sa isang piyesta, sa isang caravan. Hindi lamang silang dalawa, kundi grupo-grupo, kasama ang lahat ng mga kamag-anakan. Pumunta sa templo, sumamba, nag-celebrate ng piyesta, umuwi. At inakala nila na yung kanilang anak ay kasakasama ng mga kamag-anakan nila papunta sa pag-uwi sa Jerusalem. Matapos ang pagdating sa Jerusalem, nagtanungan yung dalawa, nasaan yung anak natin? Nawawala yung anak natin. Panic mode sila at sa loob ng 3 araw, naglakbay silang muli at nakita nila ang batang si Jesus sa loob ng templo. Hindi pala nawawala. Nagpaiwan yung bata. Nagpaiwan yung bata at nakipagtalastasan
sa lahat ng mga marurunong sa loob ng templo at kinamanghaan siya doon. At tinanong nila si Jesus, bakit naman ginawa mo ito sa amin? Pinag-alala mo kami. Ang sagot ng batang si Jesus, nararapat lamang na ako ay manatili sa bahay ng aking Ama. Significant ito para sa ating mga Katoliko-Kristiyano. Ang sagot ni Kristo ay very important sa atin sapagkat sa edad na 12, nire-recognize ni Jesus na meron siyang magulang, biological parents, especially Mary. Well, Joseph, hindi niya biological father. Ito ay foster father niya. At alam naman natin, through the Holy Spirit, kaya isinilang ang ating Panginoong Hesukristo. So, si Mary, ang kanyang biological mother, ay nire-recognize niya. However, Jesus is also recognizing a spiritual and divine Father, ang kanyang Diyos amang nasa langit. Nire-recognize niya ang kanyang kalikasan ay dalawa. No? The nature of Jesus is twofold. Meron siyang human nature at meron siyang divine nature. Ito ay applicable lamang kay Kristo, ha? Siya ay merong human nature at meron siyang divine nature. Ito ay parang clue para sa atin. Ito ay nabibigay hudyat sa atin na kinikilala ng ating Panginoong Hesukristo na siya ay may dalawang ama, no? Meron siyang foster father sa lupa at meron siyang divine father sa langit. Importante yon. Kasi nga, yung kalikasan niya bilang pagka-Diyos at bilang pagkatao ay importante. So, tatanungin tayo, basic catechism lamang, tatanungin tayo, mga Katoliko. Dahil merong dalawang kalikasan ng Panginoon natin, tao at Diyos, alin ba ang mas lamang? Yung pagka-Diyos o yung kanyang pagkatao? Maaga pa para sa question and answer, di ba? So, bibigay ko po ang sagot. Ang sagot po ay parehas. Patas, walang lamang, 100% na Diyos, 100% na tao. Bakit? Kapag lamang ang pagkatao ni Kristo, mamumroblema tayo. Hindi siya tunay na Diyos. Kapag sinabi naman natin, lamang ang kanyang pagka-Diyos kaysa sa kanyang pagkatao, mamumroblema na naman tayo. Sapagkat ang pagkapako niya sa krus ay daya lamang pala. Hindi pala totoo. Ang kanyang kamatayan bilang tao ay fake. Fake news pala yon. Dahil ito ay totoo at naganap at nahirapan siya bilang tao, 100%, at siya ay nabuhay na magmuli, 100% bilang Diyos, ito ang ating pananampalataya bilang Katoliko. So, sumaglit lang ako sa katekismo para maintindihan natin. Babalikan ko ngayon yung ating reflection for today, brothers and sisters. Hindi man dalawa ang ating nature. Hindi dalawa nature natin. Kay Kristo lang applicable yon na meron siyang pagka-Diyos at pagkatao. Pero tayo bilang mga nilalang, tayo rin ay merong biological parents. Pero meron din tayong spiritual father, ang Diyos Ama natin sa langit. Kinikilala natin ang Diyos Ama, Diyos Anak at Espiritu Santo. So meron tayong Diyos Amang nasa langit tulad ni Kristo. Ano lang ang masaya? Tayong mga tao, ordinaryong tao, hindi tulad ni Kristo, siya nagpaiwan sa templo. Hindi siya nawawala. Pero tayong mga tao, kadalasan tayo yung nawawala. Minsan hindi nga nawawala. Minsan nga nagwawala pa. No? Bakit tayo nawawala at nagwawala? Sapagkat meron tayong free will. Meron tayong sariling pag-iisip. At sa sariling pag-iisip natin, paminsan-minsan, pumapalpak yung pili natin. Minsan, ang choices natin sa buhay, sabit. Minsan, yung ating mga kagustuhang mangyari sa buhay natin, ligwak. At bakit nangyayari ito? Nangyayari ito sapagkat tayo'y hinahayaan ng Diyos. Dahil hindi niya gustong saklawan ang ating free will. Uulitin ko, tayo'y hinahayaan ng Diyos, pero hindi tayo pinababayaan ng Diyos. We are permitted but not forsaken. We are permitted but not forsaken. Ano ibig sabihin nun? Hinahayaan tayong minsan maging tanga ng Diyos sa buhay natin. At pumili ng katangahan sa buhay natin sapagkat ito lamang ang magiging paraan para tayo matuto sa buhay. Kaya nga,
saan natin nagagawing halimbawa kung tatanungin niyo ako? Marami tayong mga Katoliko Kristiyano, mga nasasabit, nadadawit, kahit sa korupsyon sa mga oras na ito. Pag tinanong niyo ako, ligwak ba yon? Ligwak na ligwak. Mali ng pili, mali ng pili. Bad choices sa buhay, bad choices sa buhay. Hinayaan ba ng Diyos? Yes. Pinabayaan man ng Diyos? Hindi. Sapagkat hanggang ngayon, bilang mga Katoliko Kristiyano, pinagdadasal natin sila magkaroon ng pagbabago sa buhay, sundin ang katuwiran sa buhay, magbago ng buhay. Sapagkat may kasabihan tayo, mga brothers and sisters, sa hinabahaba ng prosesyon, sa simbahan pa rin magtutuloy. Ano ibig sabihin nun? Sa kaguluhan ng tao, mawala man tayo, magwala man tayo, ang babalikan pa rin natin, pananampalataya. Yun pa rin ang mangingibabaw. Kaya nga, mga brothers and sisters, kung tayo'y nawawala, nagwawala, hindi ako natatakot bilang pari. Sapagkat ang mahal na birhen, hahanapin tayo tulad ng paghahanap kay Kristo. Hahanapin tayo sapagkat mahal tayo ng mahal na ina. Hahanapin tayo ng Diyos kasi mahal niya tayo. Anong paraan? Kaya nga Our Lady of Manawag, tatawagin tayo, hahanapin tayo. Ipakikita sa atin ng Ninyo Jesus sasabihin sa atin, hoy, magbago ka na. Tumingin ka sa anak ko dahil ito ang tamang daan. Siya ang katotohanan, siya ang buhay. Kaya nga, ginagabayan tayo ng Our Lady of Manawag sa pamamagitan ng rosaryo. Kung meron kang mga anak, kamag-anak na gusto mong pagbaguhin, pagdasalan mo lang ng rosaryo, huwag mong titigilan. Bakit? Naalala niyo si Santa Monica? Di ba? Yung anak niya pasaway. Ano nangyari? Naging pare, naging obispo, naging santo. Sino? Si San Agustin. Kaya nga kung meron tayong gustong pagbaguhin sa gobyerno natin, huwag natin titigilan ng panalangin, ipagrosaryo natin sapagkat walang imposible sa Diyos. Again, sa nahaba-haba ng prosesyon, sa Diyos pa rin tayo magtutuloy. Sa Diyos pa rin tayo magbabalik. Sa Diyos pa rin tayo uuwi.